advance evangelization in our parish in different aspects of evangelization. We have here this afternoon not only the catechists, not only the lay ministers, not only the BEC, not only the youth of the parish, but also many other people who heeded our call, no? Mga dili members na natawag ng mga grupo, sa mga minsan na mo ganyan ako bibitaan na it's open for all those who want to be with us. So Lord, please guide us. We know that you've been guiding our speakers, have been doing this for the past, I think, years or months. And we trust that you will guide them, you will journey with them as you journey with all of us who are here. Hopefully, after this, we will be one. We will be hidden in our task to evangelize the people in the parish and even outside the parish in every which way possible. And we trust that you will make things beautiful for us as you will make things beautiful for us the past years. And we trust that this will go on for the upcoming years. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and forever, and without end. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My brothers, Lingkod Pariog, my sisters, my brothers, salamat po sa mga litampok ni sa Gilig PPC, sa Gilig Catechists, Gilig Ministers, Gilig PPC, Gilig Youth, pagkira ni Attorney Noon good. Hindi po bang batiin yung katabi niyo? Pakisabi sa kanya, magandang hapon. Magandang hapon sa lahat. Yan, parang ngumiti na. Okay, lahat po kami nakapag-lunch. Lunch po kayo. Magandang hapon. So, kami po ay na-overwhelmed by your presence. Hindi ko po ina-expect na ganito po kayo marami. And truly, may the Lord and may the Holy Spirit be with us para po maging fruitful itong hapon na to. By the way, magpapakilala po ako. Ang pangalan ko po ay Ren. Maikli lang po, R-E-N lang. Kasi ang aking pong tatay, ang pangalan ay Efren. So, binigay niya sa akin yung Ren, akala niya maganda. So, nabigyan na po natin. Ako po ay taga Manila, specifically sa Muntinlupa City. So, sa labas naman, same po kayo sa akin. Okay, so, sa labas naman ako. Okay, taga Muntinlupa po ako talaga, pinanganak at lumaki. Tapos, ako po ay graduate ng Bachelor of Science in Criminology. So, yun po ang aking graduate. So, apat na taon po ako nag-aaral para maging kriminal. So, ngayon, professional na. Tapos, kung after na po nag-graduate doon, isang taon, ako po ay nagtrabaho sa corporate. Naging, account executive sa isang digital marketing company. Tapos, kain na ako ng kain. Kaya, huwag na po kayo magtara kung bakit ang nakilaki ng chat ko. Pero, after a year po na pagtatrabaho sa corporate, the Lord called me to become a full-time missionary. Kaya ngayon po ito na po ang aking trabaho for the past 8 years. At ang aking pong assignment currently ay ito pong Visayas and Mindanao. So nung mga around few months ago, ano ba yun? October, August, September, kami po ay naikot ng buong Visayas. Tapos supposedly, ngayon pong dulo ng October hanggang November, kami po ay papunta po ng Zamboanga, papunta po kami ng Basilan. So, gusto niyo po sumama? Parang ayaw na. Pero dumaan po kami dito sa Dumaguete kasi meron po kami conference na attendant. Ay, dito sa Negros Oriental, meron po kami conference sa Dumaguete po na pinuntahan. Tapos, praise God for the opportunity na nabook po ngayon at pagkaroon po kami ng chance na makausap po kayo, makapakinig po ng mga kwento nyo at makapag-share po tayo ng ating pong inspirasyon kung bakit po tayo patuloy na siservi sa Panginoon. Masaya po ba kayo nandito kayo? Masaya! Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung masaya. Happy na ba? By the way, kami po ay galing po kami sa Live Christ, Share
Christ mission. Pwede niyo po ba sabihin, live Christ, share Christ? How do we go? Live Christ, share Christ. So yan po ang pinaka-somehow, ito po yung mission na to, na talagang pong mother. Pero sabi po kanina ni Monsignor nga po, ang pag-uusapan po natin ngayon specifically ay about the live the faith and about the live the word. Pero para lang po, pag nababanggit namin yung word na live Christ, share Christ or LCSC, para lang po meron po kayong idea. So maliit na ba, para lang po, mabilisan po na background. Pero before that, mag-i-intro lang po kami siguro ng video para po malaman nyo kung ano pa po yung mission na ginagawa natin. Let's all watch this. New evangelization is a revolutionary idea. Reaching out to nominal, cultural, and lapsed Catholics and reconnecting them back to the Church is a radical mission. 2011 was a year of revelation. By the Holy Spirit came a gift for the Church in the new millennium. Live Christ, share Christ. Mainstreaming Catholic lay evangelization since 2011. Through its rapid, massive, and worldwide work in the parishes and in the publics, LCSC envisions lapsed Catholics to meet, live, and share Christ. As this new wine is being outpoured in the Church, it needs fresh wineskins. We are the fresh wineskins. We are needed in this work of new evangelization. We are chosen to proclaim the hope of salvation in our Lord Jesus Christ. LCSC's flagship program is the Life in Christ Seminar. This seminar re-evangelizes Catholics with the hope we have in Jesus Christ, allowing them to enter a true relationship with Him. LCSC also offers her 5 pillars for the work of new evangelization. Live pure, proclaiming the gospel of purity. Live Pure is a movement promoting chastity for the youth as they live out the established God-given values of human dignity, relationships, waiting, and love. Live the Word, proclaiming the gospel of God's Word. Live the Word promotes the liturgical Bible study method and focuses on getting Catholics to read and study the Bible. Live Life, proclaiming the gospel of life. Live Life is advocacy for the culture of life. It staunchly opposes forces that promote a culture of death. Live Full, proclaiming the gospel of poverty. Live Full is about building the Church of the Poor through holistic development, provide information, livelihood, education, shelter, and health components. This is done through the No One in Need movement. Live the faith, proclaiming the gospel of Catholicity. Live the faith focuses on catechesis and apologetics. It is teaching and defending the faith of the one true Church of Jesus Christ. LCSC also works with the formation of the servant leaders of the parishes with its Servant Leaders Formation Program. To live out our missionary mandate, the LCSC Institute for Formation and Training offers formations, trainings, and resources for lay and religious to prepare them for the work of new evangelization. In essence, LCSC is of the Church, By the Church and for the Church. Since 2011, LCSC has mounted numerous evangelization events, partnered with hundreds of secular and religious groups, organizations, and institutions, and reached hundreds of thousands of souls. Our mission is about helping every person find true and lasting joy in a life of living Christ and sharing Christ. We will not stop until every person finds
their way back home to the Catholic Church. LCSC, Defending the Catholic faith. serving the one holy Catholic Apostolic Church. Responding to the sacred call for new evangelization. Championing the mission for new evangelization to the ends of the earth. Proclaiming the saving power of the good news. This is the Live Christ, Share Christ mission. Yung evangelization, yung tawag sa atin as baptized Catholics, di ba? Marami tayong ways of evangelization. Mangamusta ka, di ba? You share Christ to your brothers and sisters, di ba? It is evangelization. Serving God, di ba, in our parish is an evangelization, di ba po? Mag-invite mo na magsimba. Pero marami din tayo ngayon na respond when it comes pagdating sa new evangelization, di ba? This is the new wine of the Holy Spirit being poured out to us. Diba? Ito ay bagong pamamaraan na pwede nating magamit para tayo ay marami pang mga kabataan at tao na magagalit natin sa ating simbahan. Diba? So, kailan po ba nag-start? Diba? Ang new evangelization, of course, ay inspirasyon galing sa ating simbahan. Ito started kay Pope John Paul II, diba? Na ating santo na ngayon, diba? And it's also promoted by Pope Emeritus Benedict XVI, diba? Nakamamatay na recently. And also promoted until now by Pope Francis himself. Diba? Nasasabi nila, ito na talaga ang bago nating tool para hindi tayo maiwanan, diba? At ang ating mga kapwa Katoliko, yung mga lapsed Catholics ay ma-reach natin, and at the same time, wala ng mga Katoliko ang makuha pa, di ba, ng mga ibang sekta. Di ba? So, ito po ang focus natin, di ba? So, this is our priority, this is our urgency, and it requires involvement when we talk about the new evangelization. Yan. Ngayon po, in our generation today, there is parang massive na rise ng mga nuns, di ba? Yung mga agnostics, ang mga generation daw natin ngayon, ito na daw yung generation na may pinakamarami ng mga tao ang hindi na naniniwala sa supreme power ng Panginoon, di ba? Siguro dahil sa internet, lahat ngayon nagugugit, lahat ngayon parang madali na lang para sa kanilang lahat, di na sila naniniwala. At sinasabi nga po, ni Father Catalino Arevalo, sabi niya, if we don't evangelize, 40 years from now, the Catholic Church will be no longer a Catholic country. Diba? Kung hindi tayo mag-evangelize, tayo mga Katoliko, 40 years from now, hindi na magiging Catholic country ang Pilipinas. Diba? Anong kagandahan ngayon? Kapag sinabi Catholic country, majority of our population in the Philippines are Catholics. Diba? Kaya kahit na naipasa ng Senado, yung RH law, nabinantayan natin yun, di ba? Ng RH bill ng RH law, kahit RH law na siya, dahil nga, ang maganda dito, we're a Catholic country, di ba? Kaya pa rin natin pigilan, di ba, na hindi pa rin ito full blast ma-implement, bigyan ng mga condoms, mga pilis yung mga kabataan, kasi kakala ng gobyerno, yung mga kabataan natin, wala nang disiplina, para nalang aso, di ba? Sige, kung ay yung para dahil wala disiplina, bigyan mo nito, di ba? Hanggang ngayon, kaya pa rin natin magsalita simply because we are still a Catholic country. Pero kung hindi na tayo Catholic country, lahat ng mga batas na gusto nilang gawin na kahit ikakasira ng maraming mamamayan, hindi rin natin napipigilan. At totoo yun sa nangyayari sa atin, di ba? So ano po ba yung Live Christ, Share Christ? Ang vision niya po ay a church renewed, empowered, and missionary. Diba? At ang kanyang mission, ayan. So ang kanyang mission ay, ulit ba? Ayan. Ito na. Ay, salamat. Ayan. Diba? Ayan. The mission is to mainstream Catholic lay evangelization, reaching to the grassroots, to the peripheries, and respond to the call of the new evangelization. And our goal is to bring back lapsed Catholic back to the church. And itong mga tao na to, di ba, na ma-reach out natin para bumalik sa ating pagkakataon. And also, to deepen the faith of those who are already serving the church. Para tayo, na nagsisilbi na sa Panginoon, ay magkaroon tayo ng extra reason why we are serving. Di ba, why we are serving. Meron akong kwento. Alam niyo po ba yung
Alam niyo po ba yung Tom and Jerry na cartoons? Tom and Jerry. Si Tom ay isang Kuan. pusa. Pusa. Si Jerry isang daga. Daga. Tapos, bata pa ako, pinapanood ko na yun. Ang nangyayari lang sa lahat ng episodes sa kanya, nagtatakbuhan lang sila ng nagtatakbuhan. Tama po, di ba? Maraming habol sila ng habol. Tapos, may isang pare nagsabi sa akin, tinanong niya ako, sabi niya, alam mo ba kung bakit daw hindi mahuli ng pusa yung daga? Kasi tumandaan na lang ako, hindi pa rin nahuhabol natin hindi pa rin nahabol yung daga eh. Hindi na mahabol-habol ng pusa yung daga, simply because they have different reason why they run. Yung pusa, tumatakbo siya dahil nagugutom siya. Di ba? Kainin niya. Gutom ako eh, gusto ko kainin si Jerry, gusto ko kainin yung daga. Pero yung daga, tumatakbo siya Para mabuhay. Diba? Para sa buhay niya. Parehas sila tumatakbo, pero they have different reason why they run. At ang goal po natin ngayon, while we're serving the Lord, di ba? Magkaroon din tayo ng other perspective. Why we still serving? Ilang years na andito, nataparin tayo. Di ba? Baka marami ka pa rin hurts ng mga tao dito. Pero you're still here. Di ba? Marami kang ginagastos sa pagsiserve. But you're still here. Di ba? Because we find meaning and sana yun din yung mga hanap natin ngayong hapon na to. We find meaning why we still serve at bakit tayo nananatili. And what is unique? And ano nga ba ang meron at sino ba tayo sa LCSC? Ayan, so LCSC, we believe is raised by the Holy Spirit. Ayan, ang goal natin sa Live Prayer Share Christ is to mainstream Catholic evangelization. Sabihin nyo nga, Catholic evangelization. 1, 2, 3, go. Catholic evangelization. Ayan. So, ngayon po, yan. Meron tayong 85 billion na Catholics baptized sa atin pong sa Pilipinas. Okay? Marami tayong baptized Catholics. 13% ay 15% doon ay yung mga nakikita mo na nagsisimba. Tayo, mga nagpapapulo sa simbahan, marami-rami pa din. Diba? 13% eh. So 13 million pa rin tayo. Pero mapapansin niyo po sa numbers, 72 million are the Catholics na hindi na natin nakikita or wala na. Last August, nang nag-division po ako sa Visayas, napunta po ako ng Samar. Ako po ay taga-Samar. Ang magulang ko po ay mga taga-Samar, kaya marunong po ako mag-baray. Tapos, meron po ako itong pinsan na sinabi niya sa akin, alam niya po kasi Katoliko ako misyonaryo ako. Sabi niya sa akin, pulis po siya. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo ba na 90% ng mga nakakulong ngayon sa jail namin, lahat sila Katoliko. Sabi ko, ba't hindi mo ginawa 100%? Ba't may nakulong pang iba? Pero majority, baka yung 72 million doon, nakandun. Di ba? They were baptized. Pero, they're not evangelized. Di ba? They were named Catholics. They were Christians. They were called to live a holy life. Pero hindi nila alam. Ano sila ngayon, di ba? Naghihirap. Yung 72 million na yan, masyadong marami. Di ba? Yun yung mga lapsed Catholics. Di ba? Meron tayong 6,000 priests now in the Philippines. Roughly, ganyan ang estimate natin. Kung ipapa-evangelize natin, sa mga kaparian, yung 72 million na mga lapsed Catholics, ang magiging reach natin is 1 to 12,000. Ang isang pare, kailangan mag-evangelize ng 12,000 na tao. Di ba? Bukod pa doon sa mga nagsisimba. Di ba? Mahirap. Kaya tayo, na 13 million churchgoers, the Lord is calling us and the Lord is empowering us to do the mission. Dahil kapag ka-ratio natin, yung 13 million na tayo nag-evangelize, magiging 1:6 na lang yung ratio. Ano mas doable? 1:12,000 o 1:6? 1:6. 1:6. Diba? Wala tayo, diba? We lay Catholics, we lay people are the sleeping giant of our church. Diba? Akala natin, ang evangelization, para lang sa mga pare, para lang sa mga madre. Basta nagsaserve ako, bayaan mo na sila. Diba? Lahat tayo, tinatawag na mag-invite. Kinarin sila Peter. Dati, yung mga apostol niya, masaya naman na sila sa pagsiserve nila eh. Bayaan mo na sila. Diba? Bayaan mo na yung iba. Pag in-invite natin yan, papatayin tayo yan eh. True enough, yun. Pinagpapatay sila sa pag-evangelize nila. Tinan mo nga po yung katabi mo kung gusto niya pa mag-evangelize. Parang natakot na. Parang ayaw na. Di ba?
Yan. LCSC is of the church and for the church and by the church. We exist simply because of our church. Yan. Our mission is to reach out our lapsed Catholics. Yan. So they are the last, the lost, and the least. And they are the most vulnerable in the society. Kaya nga, nandun sila sa marami sa kanila nasa piitan din. Yan. LCSC is all about the new evangelization. Sabi dito ng St. John Paul II, babasahin ko tayo maganda to. Look to the future with commitment to new evangelization, one that is new in its ardor, new in its method, and new in its expression. So ito po ang pinapagawa sa atin. LCSC as a holistic in its mission. So una-una, ito po ang flagship na binibigay po ng LCSC. Ito po yung Life in Christ Seminar. Na dito, pagka nakakagatin po tayo ng formation na to, na maiintindihan natin from the beginning, why are we Catholics and why are we Christians. Ito po talaga, na hopefully, magawa po natin. Tapos sa LCSC, meron po tayong tinatawag na pillars. Sabihin nyo nga po, pillars. Meron tayong 5 pillars na tinatawag. Ayan. Unang-una po doon, ito pong live the word na pillar. Sabihin nyo nga po, live the word. Ayan. So ito po ay Catholic Bible Study. Diba? Tayo po sa parokya natin at pinang mga Katoliko, marami naman tayong mga ginagawa at meron din tayo mga Bible Study. Pero ngayon, kung papansinin mo, kunyari, meron kang pinsan, niyaya mo, uy, tara, ano tayo? Bible Study tayo. Anong may isip ng, kasama mo, nayayakin mo? Born again ka ba? Di ba? Baptist ka ba? Di ba? Kasi, they're not so much familiar na tayo mga Katoliko ay meron tayong Bible Study. Di ba? Sabi nga nila, malalaman mo, kasi tayo mga Katoliko, hindi na natin masyadong binibigyan ng pansin yung ating mga Biblia. Sabi nila, mapapansin mo daw, malalaman mo daw kung sino may-ari ng Biblia kapag kakinamoy mo. Diba? Pag kinamoy mo yung Bible, amoy kilikili, sino may-ari? Ayan, pwede Mormon, Protestante, di ba? Lagi nasa kilikili, di ba? Lakad-lakad. Pero pag kinamoy mo yung Biblia, amoy aparador, sino may-ari? Kayo nagsabi niya, ha? Labas ako dyan. Di ba? Kasi na ginagawa ng mga Katoliko, may Biblia pa ba? Meron. Nasaan? Nasa aparador. Diba? Ginawa mong anting-anting yung Biblia mo. Kung may Biblia na ako sa bahay, hindi na ako mananakawan. Diba? Hindi naman ganun yun, di ba? Kailangan natin basahin, di ba? The Bible is the book of our church, di ba? Na dapat tayo yun, mas nakikinabang, tayo mismo yung nakakaalam, di ba? So, meron po tayo, mamaya po mag-uusapan din po natin yun. Meron din po tayo, yan, live pure. Sabihin nyo nga po, live pure. Yan. It is for the youth, talking about, di ba, love, relationship, and sex. Dahil marami ng kabataan ngayon, hindi na nila alam yung love. Lahat na lang na nakikita nila sa internet, nakala nila love, di ba? About relationship, hindi na marunong mag-commit, di ba? And, of course, di ba, yung sex, ano mga bang true meaning ng sex sa atin bilang biyaya ng Panginoon, di ba? And the true sexuality na binabago ng ideology ng internet ngayon bilang isang lalaki at babae. So meron po tayong sessions. At ito po ay very massive. For the past 11 years, we've been into many dioceses at ibang bansa and we've reached millions of youth by evangelizing them through the formation of Live Pure. At sana po mangyari din po ito sa maraming kabataan natin dito. And of course, live life, appreciating the culture of life, and dapat natin encounter yung culture of death na nangyayari sa mundo natin ngayon. The abortion, the divorce, total population control, and etc. and etc. So meron tayong mga formation po para dyan. Meron din po tayong meron po tayong live full na no one in need. This is our pillar to help out our brothers and sisters na mga lost, di ba, at mga nahihirapan. We help them to give them livelihood, medical missions, but of course, unang-una, to evangelize them and to allow them na maging dependent sa Panginoon. And lastly, our newest pillar is the live the faith. Sabihin nyo nga po, live the faith. What do we go? Live the faith. Ayan. So, ito pa ang ating pinakabagong pillar na pag-uusapan po natin ngayong hapon. Intro lang po yun. Para lang po meron tayong
meron po tayong idea what LCS is. And tayo po natin dito, very relevant sa atin ito pag-uusapan natin ngayon. Baka nga po mas marami kayong alam sa amin, especially doon ng catechist. Pero let's share to one another kung ano nga ba itong ating pananampalataya. Bago ko po yung intro, bago ko po pumasok ang ating speaker, meron lang po akong kwento sa inyo ulit. Diba? So, meron po isang misyonaryong katoliko. Yan, marami ang kwentong bangon eh. So, meron misyonaryong katoliko. Mas itong misyonaryong katoliko na to, pinadala siya sa isang lugar na may hari na ayaw sa mga katoliko. Nung nandun siya, nahuli siya ng hari. Nung hinuli siya ng hari, sabi sa kanya, i-renounce mo yung pagiging katoliko mo at pagiging kristyano mo at bubuhayin ka namin. Dahil itong katoliko misyonaryo na to ay galing Tanhay. Grabe, matapang talaga. Kaya, hindi may magpapalit ang aking pagkakatoliko sa di mo ako matatakot, di ako takot sa'yo. So ngayon yung hari, na-offend. Sabi niya, ba, matikas ka talaga. Itapon din sa mga leon. So ngayon, yung misyonaryo, taga-Tanhay, matapang eh, di ba? Tinapon doon sa mga leon. Pagdating niya doon, una niya ginawa, lumot siya. Lord, huwag niyo po makahayaan na makain. Isalba niyo po ako. Habang nakalunod siya doon, may lumapit na leon. At sobrang laking leon. Paglapit ng leon, yung leon nag-sign of the cross. Yan, the cross. Aba nga, hindi. Yung katolikong missionary sabi niya, Lord, thank you. Katoliko yung leon din niya. Yung leon, pagka-sign of the cross niya, sabi ng leon, bless us, O Lord, in this day. Sabi ng leon, ay hindi. Nagdadasal talaga ako bago kumain. So, kinain niya na. What's the point, my dear brothers and sisters, di ba? We're Catholics, we're serving the Lord, di ba? Pero enough na ba, di ba, ang ating pagsasign of the cross, ang ating pagsasilbi. At ngayon po, may we learn how to appreciate even more the faith, the Catholic faith that we have, and for us to be empowered and to continue to serve the Lord. So let's all welcome po our first speaker, ngayong, hindi pa po yung intro lang yung ginawa. Our first speaker, ngayong kapo na to, talking about the church is our home, palakpakan po natin lahat, si Vince. Good afternoon. Good afternoon po. Ang dami niyo. Wait lang, higa lang ako. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Vince. Vincent, sa amin po from Luzon, Laguna. Alam niyo po yung Laguna? Taga-Binyan po ako, Laguna. So, I'm currently 26 years old. And I'm a full-time missionary for 3 months. 3 months pa lang po. Before, I am a former teacher and administrator in a school, and I served for the school for 7 years. And then after that, I choose to be part of the full-time missionary work. And I'm happy and I'm so glad that lahat po kayo nandito. Pwede po ba tignan niyo yung katabi niyo? Masaya po ba yun na nandito sila? Kasi ako po masaya. Sana kayo din po. Ayan, may video. Makikita po dyan. Dito kung sino yung hindi masaya. Okay, so magandang hapon po ulit. Yun, lakasan natin. Magandang hapon. Ayan, kaya po mataas yung energy ko kasi naka-assign po ako dito sa Visayas. No, masaya po ako kasi sa akin lang unang-una magaganda at gwapo yung mga taga-Visayas. Tama po ba yun? Ayun, ang lakas. Tama. Talagang naniniwala sila. Pangalawa, mababait daw po kayo. Ayan, mas tumakas. Pangatlo, nagbibigay daw po kayo ng pagmamahal sa iba. Ayan, so, ini-expect ko po yan. Mas masaya po ako na nandito po ako ngayon kasi ako po ay misyonaryo na naka-assign sa mga kabataan, sa mga kids po. Kaya kanina, may tumatakbo pong bata dito. Sabi ko, parang implementation, may unang mission ako agad. Kaso hinabol na agad ng lola niya or mami niya. So, hindi na ako yung kukulit. So, maraming salamat po. Ngayon, magsimula na po ako. Ayun. Ngayon po, ang topic natin, it will be talking about the beauty and essence of church. So marami tayo, hindi pala marami, halos lahat po tayo dito ay nagsisilbi sa simbahan, tama po? Pero ang tanong, nagsisilbi ba tayo dahil kailangan nating magsilbi o ginagawa natin itong tahanan? Okay? So may tinatawag po tayo dalawang age pag bumubuo ng bahay. Ano yung una? House. Okay? Ano po yung house sa Tagalog? Bahay. Diba? Yung pangalawang mong age, ano po yun? Ano sa tingin nyo?
Home. Home, tama. Ang home sa Tagalog ay tahanan. Okay? From the root word itself, yung root word yung pinanggalingan ng salitang tahanan ay sa salitang Tagalog. Tahan. 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 Di ba? Pag narinig niyo po ang Tagalog na salitang tahan, ang ibig sabihin po nun ay tumigil ka sa Iyak. Okay? Dahil ang salitang home po, it gives you comfort. No? Pag nasa bahay, sino po ba dito yung mga nagtatrabaho bukod sa nagsisilbi sa simbahan po? Yung nagtatrabaho pa po sa labas. May mga kanya-kanya pong trabaho. Okay po? Di ba po, masarap pag masarap pagkatapos ng trabaho, gusto niyo nang umuwi sa bahay, magpahinga. Kung may anak po kayo, gusto niyo makita yung asawa niyo, yung anak niyo. Di ba po, yan yung isa sa pinakamasarap na bagay. Kasi nawawala lahat ng pagod pag nasa tahanan ka na. Kasi tumitigil yung pain or kung ano man yung naiisip mo dahil pinatatahan ka sa kung ano man yung nararamdaman mo. Ngayon, yung pagpapatahan na yun, kailangan maunawaan natin na hindi lang sa bahay meron. Saan din po? Sa church. Sa church. Meron din po sa simbahan. So, sobrang active po nung mga ate natin dito. Mamaya may recitation tayo dahil teacher po ako noon, bubunot po ako ng index card dito, nakasulat yung mga pangalan nila. Doon sa registration form po doon. Kinuha ko po may picture din yun. Huwag po kayo magsasabi na hindi kayo individual. So, ganun po, no? Magtatanong-tanong po ako. The church is our home. Okay. Ay, pumiyok. Sorry po. So, home is where your heart is. Di ba po? Minsan may mga bagay kayo na kailangan, kung halimbawa, boss po kayo sa kumpanya, hindi po pwede kayong lalambot-lambot na parang walang energy. Tama po? Kailangan ipakita nyo na boss kayo, nasusundin kayo ng tao. Kung halimbawa naman sa mga kabataan, part kayo ng school organization, school officer, hindi kayo pwedeng walang authority. Di ba? Kasi pag ang gagawin, iiyak ka lang ng iiyak, hindi kayo nakikinig sa presidente, iiyak ka na lang. Di ba? Kasi walang nakikinig sa inyo. Sa bahay, home is where your heart is. Lahat ng pwede mong gawin, lahat ng pwede mong sabihin, lahat ng gusto mong gawin, pwede mong gawin nang walang pagkukumpli. Tama po? At sana, ganun din daw yung gawin natin sa simbahan natin. Okay? Because we believe that the Catholic Church is our home. Do you believe with me? Tama o tama? Kasi pag hindi ko kayo sunod, tatamaan tayo sa nagpasunod ng event natin. So, lakasan po natin. Tama o tama? Tama. Dapat maramdaman ng bawat isa sa atin bilang Katoliko na ang lugar na to or ang Catholic Church is our home. Bukod sa buong tahanan na inuwian natin. Why? Because there are things that we need to understand. First, the church is... Okay, the church serves as our mother and teacher. Okay, when we say mother, it's a place where all the sacraments happen. So dahil nagsisilbigay sa simbahan, madali lang pangalanan yung 7 sacraments natin. Okay? Ano po yung... Sakto, 7. Okay? Parang kinabahan sila. On. Pakinggan niyo po kung may mali sa sabihin. Sige. Bigay ng mga sakramento. Baptism. Confirmation. Tama. Reconciliation. Baptism. Anointing. Eucharist, yung pagdala sa misa, ano pa? Holy orders. Holy orders for our brothers and sisters and priests. Pakitandaan po. Matrimony, pag-asawa ng partner, and of course, our anointing of the sick.
So, ayan po yung ating 7 sacraments. Now, tandaan po natin na hindi tayo sa bahay natin nagbibigay ng mga ganito. Kaya niyo po bang magkasal sa loob ng bahay niyo? Hindi. Saan lang po pwede gawin ang 7 sakramento? Sa simbahan. At yung simbahan ay nagdadala sa atin ng sakramento itself. And the sacraments represents us, our what? Home, and we have our mother. Do you get the point why church is our mother? How about the second one? Bakit siya naging teacher? Nagtuturo siya. Okay? Paano nagtuturo? Nalabas yung pader ng church, dito po ang daan papuntang banyo. Hindi po, paano po? Ano yung nangyayari? Because in this place, formation happens. Ano yung mga formation? Yan, yung pagtuturo po sa inyo kung paano maging lay minister, paano po maging magaling sa pagkanta sa choir, paano po ang tamang pagbuklad ng Biblia, kung magbabasa ka ng first reading, kung responsorial psalm ka, nasa tono ka ba? So, lahat po yan itinuturo sa simbahan ng may bayad o wala? Wala. At yun yung maganda. Everything is free. But most of the Catholics are afraid to try. Ask me why? Kasi feeling nila may judgment. Okay? Hindi ako magaling kumante. So, ba't mo kayo pagka-choir? Nahihiya. Okay? Marami pa po tayong pag-uusapan mamaya kung ano po yung mga bagay na parang naghahadlang. Bakit natin hindi kaya i-achieve ang church as our own? Pwede po ba sabay-sabay tayong magbasa nito? Ready? In 3, 2, 1, go! Every stage of your life, the church journeys with you and sustains you through the sacrament. Okay? In every stage of our lives, nandun ang sakramento, nandun ang simbahan. Pagkapanganak mo, ano ang ginagawa sa'yo? Baptism. Pinuputulan muna ng puso. Puso. Mahirap naman yun. Pagkalabas yun. Bunyag. Ano tama naman yung tanong ko? Pagkapanganak mo, bibinyagan ka, puputulan mo na ng puso. Tatandaan yun, ha? Okay. So, pagkatapos niyan, pwede na pong binyagan. Unang sakramento. Habang tumatagal, grade 3. Ano yung ginawa niya ng grade 3? First communion. So, sakramento din yun. Tapos, hanggang sa nag-compene, pagkatapos mag-compene, Confirmation. dalawa yung dadaanan mo. Kung gusto mo ng single blessedness na nagsaserve sa Panginoon, priesthood or sisterhood. So, kabila naman kung gusto mong magpakasal. So, marital, and then so on and so forth. Lahat yan nangyayari sa simbahan. And in every stage of that, our church is with us. Kaya siya parang nanay. Nagigits niyo po yung point? Yeah. Sino po ba dito yung proud na proud sa anak niya? Sa mga nanay po, itaas yung kamay niyo ha, yung wala pong halong amoy, kaya dapat mataas. Yung proud na nakita niya yung anak niyang gumraduate at sinamahan niya na proud siya. Okay? Yung proud siya na tinulungan niya yung anak niya mag-aral. Parang hindi ko kayo proud, hindi ko nakita yung mga taas niyo po. Sa mga magulang na tatay, ganun din. So, di ba? Proud po tayo. At ang mga magulang natin madalas kasama natin sa paggawanan. At parang nanay ang simbahan sa atin na nagtuturo at nagdadala sa atin kung saan ang tama. Naintindihan po natin lahat, mga kapatid? Okay. So ngayon, according to our CCC 2032, the church, the pillar and bulwark of the truth, has received this solemn command of Christ from the apostles to announce the saving truth. To the church belongs to the right always and everywhere to announce moral principles, including those pertaining to the social order, and to make judgments on any human affairs to the extent that they are required by the fundamental rights of the human person or the salvation of souls. Okay. So, it really means that ang simbahan natin, kasama na siya sa relihiyon natin. Okay? So, di ba maraming tao ang nagsisimula makilala si Kristo saan? Sa simbahan. Pero bukod doon, saan talaga dapat nagsisimula ang pag-rebuild ng simbahan? Sa tahanan. Sa
home. Nasagot niyo na po yung tanong that our church is our home. Home. And every home should become what? Church. A church for everyone. And our main home is our main church. And that's our challenge. Para bang simbahan ang bahay mo? Para bang simbahan ang tahanan nyo? Yan, dapat malakas. Kasi kung hindi, ang sagot lang dyan, merong nagsisigawan, hindi nagsisimbahan. O, hindi ka na naman gumising, anong oras na? Alas 7 na. Malilate ka na sa klase, yung trabaho nyo na yung sumusundo, sabay-sabaw na. No? Sabay-sabay, parang rapper na, no? Pwede po palang mag-rapper yung mga nanay natin, talented, ano? Ngayon ko lang na-discover ng nanay ko, rapper pala. So ngayon, the church through its authority guides the way we are to know and live out the truth being followers of Jesus. Now, the Catholic Church is the cornerstone of our faith in Christ. Hindi natin mababago yun. Na sa pagiging Katoliko natin, palaging merong simbahan. Ilakas natin, palaging merong simbahan. Tama? So ngayon, pag-aaralan lang natin yung mga bagay na binabanggit natin sa credo or sa Apostles' Creed. The first thing that we refer to the church is that the church is one. Walang ibang simbahan. Isa lang. Okay? Because we believe in Ephesians chapter 4 verse 4 to 5, one body and one spirit, as you were also called to the one hope of your call. One Lord, one faith, one baptism. May sinabi po ba dyan na ako lang ang ililigtas ng Panginoon? Wala. Wala din pong sinabi dyan na pag pumasok ka sa simbahan ginawa ko, tayo ay magliligtas. Wala. Dahil tayo lahat ay impitado at tayo lahat ay parte ng pagiging Katoliko para magkaroon ng isang Panginoon, isang simbahan, at isang baptismo. So hindi po siya exclusive for us lang, ha? Yung simbahan natin, na para sa isa lang, na dapat, ay Catholic lang yung pwede pumasok dito. Born again ka? Opo. Gusto ko po sana maging Katoliko. Ay, bawal. One Catholic kami, hindi kami nag-invite ng one born again dito. Hindi pwede yung 0.5 na gusto lang. So, kailangan open tayo. Minsan kasi alam niyo po yung mali. Minsan yung mga Katoliko, sila yung mahirap kausapin sa mga ganitong bagay. Kasi sila yung minsan na parang pag tinanong mo pa ulit-ulit, alam mo, ikaw doon ka magtanong sa office ng sekretary, marami silang alam doon. So, halimbawa, tayo nagsisilbi sa simbahan. Yung kapitbahay mo gusto magsimba. Kaya anong oras yung kuya, anong oras yung misa? Alas 6. Eh yung pagtanghali, alas 12. Eh yung panghapon. Pag hindi ka pumunta doon sa simbahan, magtanong ka, baka alam mo lang. Minsan may ganun tayo, no? Minsan kasi ako ulit eh. Tapos makikita mo, hindi naman nagsisimba. So sa utak mo, hindi naman nagsisimba. Pero ang totoo, kailangan open tayo because we are one. Naranasan mo na bang maiwan? Hindi po ng pag-ibig lang, ha? Baka po iba yung para mga mali yata yung tanong, hindi naman pala. Dito lang pala yung naranasan na ba maiwan? Maiwan ng bus, maiwan ng service, maiwan kahit anong pangyayari po. Naranasan niyo po bang maiwan? O kaya sa choices of friends, hindi kayo naisama. Masakit din po ba? Ganyan din po ang nararamdaman ng mga tao na gustong pumunta sa simbahan natin na hindi natin binubukas yung kamay natin para sa kanila. Because we should be learning these things because we are one. Okay, isa lang po tayo at walang ibang simbahan pa. Next, the church is Holy. Again, the church is Holy. So, sabay-sabay ulit po natin basahin. That he might present to himself the church in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So we are holy. This church should not have any judgment. Gusto natin maging banal.
At dahil isa tayo, gusto din natin, yung kasama natin maging banal. Sino gustong maging santo? Oo, kantaan. Itaas yung kamay nyo. Dapat po goal natin yan. Bilang Ganon. Katoliko, we wish to become a saint. Do you wish to become a saint? Yes! Taasin mo yung kamay nyo. Taas! Yung walang amoy. Yan. Okay. So, baba na po. Maraming salamat po din sa mga nagtaas. We really wish to become a saint. Why? Because our saints are martyrs. They are holy. Okay? So, ngayon, ang tanong, pag ba naging holy tayo, Kuya Vince, Brother Vince, magiging santo na tayo agad? Hindi naman kayo magiging holy kung hindi kayo gagawa ng mga kahuli-huli. Tama? Or ang gusto niyo ba yung kahuli-huli o yung nahuhuli? Ano ba gusto? Pagpilihan niyo ho. Maliho yung isa, ha? Huwag po tayo doon sa nahuhuli. Baka masama po tayo doon sa sinabi ni Kuya Ben na mga Katolikong nasa piitan. Huwag po yung gano'n. So kayo dapat gumagawa tayo ng paraan paano maging banal. Bilang estudyante, paano magiging banal na estudyante? Kailangan, di mangopya. Study lang. Walay kopya. Walay. Ay, translator please. Sorry. Kailangan mag-aral. Praying before studying so that God will and the Holy Spirit will guide you while studying and as well in your school. Okay, palakpakan naman natin si sister, no? Sobrang salamat sa sagot dahil hindi na siya makatayo ulit kung parang hiya siya. Ano ba to, sagot lang? Or dahil tinanong lang kita? So masaya, no? Bilang estudyante, kailangan natin yung gawin yung best natin. Sa anong paraan? Mag-aral at magdasal sa pag-aaral. Pero hindi po natin pwedeng gawin tama po. Alam ko naniniwala kayo sa akin kasi yung iba po dinanas to yun. Sasabihin, sabi naman dun sa simbahan namin, magdasal daw. Nagdasal bago mag-exam. Pero hindi nag-aral. Nakarelate po ba kayo? Ako po kasi ganun nung college eh. Sabi ko, magdadasal ako, may exam kami eh. So habang nag-exam, nangangamot ako. Nagdasal naman ako, Lord, dapat namin ito. Wala namang Jeremiah 32 verse 5 dun sa sa question eh. So hindi ko masasagot. Kahit anong dasal ko, tutulungan ko yung sarili ko. Mag-aaral, pero Dasal. magdadasal. Pangalawa sa trabaho, bakit kailangan natin maging holy? Dito. Para magbigyan tayo ng magandang Ayun, okay. Palakpakan naman po natin dito. Magandang kinabukasan. Kasi, pag huli ka sa trabaho mo, ano yung mga holiness na ginagawa mo? Hindi ka napasok ng late. Late. Okay? Pangalawa, pag sinabi ng boss mo, I need this today, ano gagawin mo? Trabaho agad. Pinapasa mo today. No? Ako kasi teacher po ako for 7 years and naging administrator din ako. So minsan may tinatapik ako, Miss, ganito, I need this report today. Pero yung today niyan, magkakasakit po siya ng hapon, uuwi po siya, bukas po hindi papasok, sa isang araw po pasok. So talagang may sakit po ang mga kabataang nagtatrabaho ngayon. Pasensya na sa mga kaedad ko din. So may mas bata pa po sa akin, yung mga bagong nagtatrabaho ngayon, meron silang initial na pag napapagod po sila, they left everything out. And they breathe. Kasi ayun po yung natural na nakikita nila eh. Pero tayo, di ba po, hanggat hindi po nababali, tayo tuloy. Ang sanay po ako eh, hanggat hindi po ako nagkakasakit, nababali, or kung ano, pukpok lang ng pukpok, sige. Hanggat kaya. Ganyan po yung kinalakihan ko. So ngayon nagugulat ako. Pag nagtatanong ako, oh, why are you absent, ma'am? Ay, sir, kasi may sakit ako eh. Pero yung principal ko dati, nung sinabi ko, ma'am, may sakit po ako, hindi ka pa mamamatay. Gawin mo yan. Oo. So, ganun lang yung masasagot mo. Pero, it makes me who I am today. Hindi ako sumusuko sa mga bagay-bagay. And that what makes us become holy. We don't lose hope easily because we want everyone to be holy like us. Do you agree? Because we are one and we are holy. Ano yung sunod sa tingin nyo?
The church is Catholic. Okay? Wala nang ibang sagot. Alam niyo na kung ang ibig sabihin niya. Kaya kung kayo nandito, hindi na po ako tatawag pa ng mga ibang sekta. Okay? Wala po tayong tatawagin mga nakaputi, na long sleeves, at nakapolo, at naka-necktie. Okay? Hindi po tayo tatawag ng mga nakadress tuwing samba. Joke lang, no? Sa mga ugali ko, nagtatawag din naman. Pero biro lang po yun. So, iba't ibang sekta. Iba't ibang paniniwala. Pero, ano po yung tama? That our church is and Catholic is open for Everyone. everyone. Everybody. Yun po kasi yung mahirap sa ibang sekta. Namimili ho sila kung sino ang tatanggapin. Pero tayo po, hindi at hindi mangyayari yun. Kahit anong itsura, kahit meron o wala. Tayo ay always open because we are one, we are holy, and also we are and we should deepen our faith in our Catholic. How? Paano natin palalalimin yung understanding sa Catholic natin? Okay? Together, 1, 2, 3, go! But now in Christ Jesus, you know who were far off, have become near with the blood of Christ. Lahat tayo ay bakit? One with Jesus Christ. And Jesus Christ is our Messiah, our Savior. And it's how our church is built. And that's why we are called Catholics. Proud ka ba na Katoliko ka? Yeah! Kasi mo, Katoliko ako! Catholic ako. Matapang daw ko kayo kasi dito, sabi ni Kuya rin eh. No, bago kayo, pinagdasal pa kayo ng leon. So, isigaw niyo ulit, Katoliko ako! Catholic ako. Dapat lagi nating bitbit ang relihiyon natin sa lahat ng bagay. Why? Because our young children today needs us. Ang mga kabataan natin ngayon ay kailangan talaga tayo. I am a teacher, and I say to you, these students of mine, when they are in grade 2, grade 3, nagmumura na ho yan. Pero sa bahay hindi. Kasi they think that the real freedom comes in school. So ako, malaki ho ako lalaki, nakikita niyo naman ho, no? Maliit-liit naman ho ang aking bewang, no? Aking nagtuturo. Pero medyo masarap po yung pagkain, napasarap ng kain, so malaki po akong lalaki talaga. Ang mga estudyante ko po na elementary, isipin niyo po ay kung hanggang saan ko lang. Hanggang dito ko lang po, yung mga grade 1, grade 2, bewang ko lang po yan. So ngayon, pag minsan naglalaro sila, nadali lang, magmumura, kasi nasaktan. Tapos minsan may pag-uusapan sila, no? Bigla-biglang yung mga bata ko, sasayaw na lang mo ng parang medyo hindi magandang sayaw kasi nakita nila sa TikTok. So yun yung mga bagay na kailangan natin ipaunawa sa kanila. Minsan nga, pag Catholic school po ako minsan pag nagpe-prayer kami yung mga nagchichismisan habang nagdarasal. May ganun po. May ganun ba dito? Ayun din. Meron ako. Naku, maliho yun Huwag mo natin ma-practice yan. So, ganun po yung mga bata ngayon. Alam niyo kung bakit po sila ganun? Isa lang Influensya. po ang sagot dyan. Kasi, iyon yung nakikita nila sa mga matatanda. And the future of our children belongs to Yes. us. Kaya po lahat ng to ay ang susi sa pagpapanatili kung anong pwede natin gawin sa mga kabataan ngayon. Okay? Next thing and last thing is that our church is Apostolic. apostolic. Ano yung, sa tingin niyo yung root word ng salitang apostolic? Apostol or apostles. And we believe that the apostles are the first people that God has been Chosen. signify and show everything. Ilan sila? 12. 12. Oh, nagaling talaga ng mga tao. Palakpakan niyo muna po yung mga sarili niyo kasi yung iba po lumilipad na. No? Paano po? Pwede ko po bang invite mo na kayo tumayo? Tayo muna po kayo ng isang malakas tayo mo. Kasi baka po malayo na po nararating ng iba. Alam niyo po, may iba nakaganyan po. Isa na lang po yung nakamulan. Yung isa nakapigit na. So tayo po muna kayo. Shake na lang po yung kamay niyo sa taas. Okay, tapos iingat niyo po. Tapos kaliwa naman, kanan. Bukan niyo lang po. Yan.
Shake left and right, tapos tingin po sa kaliwa. Okay, basahin yung nasa kaliwa. Ay, ayun po kaliwa, yan. Basahin. Talikod po, talikod. Basahin yung nasa kabila. Sige po, upo na po ulit kayo. Sana po wala lang po nakatingin sa akin yung nakatingin. Salamat po sa oras yun, no? Alam ko pong mahirap ng oras na to. Dahil pag nagtuturo po ako, ito talaga yung oras ng tulog ng mga bata eh. Kahit po tayo matatanda, ito yung medyo nakakaantok na oras. So huwag po sana nakaganyan. Labanan po natin, ibulan po natin yung isa. Okay? Maraming salamat po. So apostolic from the word itself, apostles, because they believe that our church is the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the cornerstone. Alam niyo po ba na ngayong panahon, ilan po yung disipulo? Daghan. Wala mong nabanggit, di ba, sa Bible na they are having Daghan. 10 disciples, Daghan. 25 disciples, 24 disciples. Ano po yung nabanggit ng 12? Apostles. Because if you do evangelization, you are disciplining yourselves and you are a disciple. We are all disciples here. Kaya kung walang infinite yung number na yun, infinite. No, never ending. Kasi hanggang gumagawa ka ng way to evangelize, you are part of the calling to become a disciple. Disciple. And with that, since we are now disciple, we learn how to become a disciple. We live to become a disciple. Do things in an apostolic way. Everything that we must do, be rooted with the mercy and grace and instructions of Jesus. Pag ba umuwi ka sa bahay nyo, nakikita mo ba kayo ng asawa nyo bilang si Jesus? O nakikita mo kayo yung bilang babatuhin ng damit, umalis ka na dito! Ano po ba yung nakikita sa inyo? Dapat po yung pag-uwi kayo, yung makikita ko sa inyo, yung mukha ni Jesus Christ. Ako, I always believe in my class, I always tell them, don't look at me when I do great things on you. Why? Because you're just going to remember me for doing great. Sabihin nyo, si Sir, yun yung si Sir, yung mahirap magpa-quiz. Si Sir, yung napakadaming pinaka-quiz, 1 to 50, tatlo lang naman ang tinuro. Yung pain mo kasi yung matatandaan eh. But what if I let them see Jesus through me? Si Sir, siyempre hindi naman po nila pwedeng sabihin, si Sir yung malaking Jesus Christ. So ano po, si Sir, nakita ko, naramdaman ko yung mga bagay na ipinagawa sa akin ni Sir. Mas magmamarka po yun, tandaan niyo. Kung lahat po ng actions natin, we'll be doing this with the way of Jesus, with the will of the Lord, we'll be doing great things more. Amen? Amen. Okay. So ngayon, in the Nicene Creed, we profess, this is the thing that we are discussing, the 4 big things. We believe in One, holy, Catholic, and Apostolic Church. They are inseparable inseparable and intrinsically linked to each other. linked to each other. Pwede po bang mabago yan? Pwede po bang gawin natin, we are 3, we are holy, we are liberated Catholics, and we are Apostolic Church? No. It was created in an orderly manner. It was created in a specific word because we need to do things like Jesus does in order for us to live most holy and to achieve our dream. And our dream is to become a what? To become a saint. Sino nga po ulit kanina yung gusto maging santo? Taas ang kamay? Lahat! Lahat! Okay, maraming salamat po. So gawin natin yung best natin. Let's become martyrs of Christ to be a saint. Okay? Ngayon, there are not 100 people in the United States who hate the Catholic Church, but there are millions who they wrongly perceive the Catholic Church to be. So madali lang daw pong mainis sa Katoliko. Kasi, it's easily to perceive things out on our heads. Kasi may mga nakikita kang parisyano ng Katoliko na hindi mo gusto. Madali lang naman sabihin yan eh. Ito, kumunti ito, masungit naman sa party. May naman nakikiparty.
makikikain lang naman yung kapitbahay namin, napakasungit. So, may ganun. Alam niyo po ba naranasan ko na sabihan ako na nagsiserve ka sa simbahan pero nakikita ka kung saan-saan. Ay, bawal pala akong lumabas. So, yung tanong mo sa utak ko, bawal mo ba akong lumabas? Pwede kang lumabas. Pero kada lalabas ka, sino dapat makita sa'yo? Si Christ. Hindi ko kayo pagbabawalan. Kaya nga po, di ba ang mga santo, wala naman pong santong pinanganak. Tapos sinabi nila na life is so easy. And I will be saved tomorrow. They are all dying with martyrs and in their all holy crosses. Lahat nag-suffer. Walang namatay na santo na hindi nag-suffer. And that's how we should live. Not with suffering, but with the way Jesus wants us to live. And those are things that we can consider not as a suffering. Diba? Hindi naman po mali ang pagtulong sa kapwa, tama? Hindi naman po mali ang magmahal ng kapwa. Hindi naman po mali ang pagtatama sa kapwa. And if you felt that you are doing it wrong, wag mo kayong maging harsh sa sarili niyo. Tama ho yan. Dinidikta lang po ng mundo ngayon kung ano yung tama at mali. Pero kung alam niyo na tama ang ginagawa niyo, sundin niyo po yan. Dahil alam ng Panginoon kung ano ang totoo at tama. Amen? Amen. Okay, ngayon, bakit daw nagkakaroon ng ay, may pala ako. Bakit daw po nagkakaroon ng problema yung mga Katoliko when it comes to their faith, when it comes to their Catholicity? No? Bakit nagkakaroon ng problema yung mga Katoliko ba't hindi na nagsisimba? Bakit hindi sila naniniwala na ang simbahan ay isang sagradong lugar? Because of their Misinformed. ignorance. Meron silang ignoranteng pag-iisip. Because they are being misinformed. Alam niyo po may dalawang salita. Misinformation and disinformation. Alam niyo po yung misinformation? Okay, sabihin niyo nga po ulit, misinformation. Misinformation. Misinformation po para sa hindi mo Hindi na sinasadyang nasasabyan. nagkamali ka ng sabi. Halimbawa po, sinabi niya sa akin, may seminar tayo bukas ng alas 3. Pero anong oras po talaga yung seminar? Alas 2. Misinformation. Hindi niya po sa akin nasabi ng tama. So ngayon, ipinamalina ko sa lahat ng lay minister ko, mga precho, alas 3 tayo pupunta. Maagahan natin, mga 2:55. Ayun pala, late kayo, lahat kayo kamot. Si Father nakatingin sa amin, ano yun lang kayo? Sabi mo nung namin So nagkaroon ng misinformation, nagpapatong-patong po yung kasalanan. Nagkakapatong-patong yung mga fool. Ano naman po yung disinformation? Sabihin nyo nga, disinformation. Disinformation. Ang disinformation mo, sinasadya mong maliin yung bagay. Halimbawa po, ano pong pangalan nyo? Angelita, di ba ko? Ang ganda ng pangalan niyo, tita. So, parang it brings Angel. me like, parang may Angel. Angel. Angelita, yun. Okay po. So, ngayon, si Tita Angelita sabi niya sa akin, Vince, may seminar tayo ng Sunday, 2 p.m. Sabi ko, anong trabaho mo doon, tita? Sabi niya, ikaw mo magsasabi sa mga brother mo na lay minister. O, sige po. Bilang galit ako kay Tita Angelita, nang hindi niya alam, mga chong, alas 4. Sabihin, bakit alas 4? Sabi sa akin ni Tita ganito alas 2. Hindi. Sabi ni Tita Angelita, yun yung sabi niya. Doon tayo may kinig. So ngayon, pagdating nyo, alas 4, sino yung susubong natin lahat? Sabay-sabay. Angelita. Siya mo binasalanan. So ganun po yung disinformation. Pinaniniwala mo yung sarili mo sa maling paraan. Sinasabi mo sa sarili mo na mali ang totoo. Disinformation, sinasabi mo talaga na mali. So ngayon, may ganun yung mga Katoliko. Nagmi-misinform sila at nagdi-disinform sila. Kaya uso na uso ngayon sa online ang fake Yes. Diba? Alam niyo lahat? O naniniwala mo ba kayo dun sa lumalabas na balita? Na nagpagsakan dito? Yung 15 years daw na nahimik?
May mga ganun. Balitaan na, nabitalitaan niyo po ba yun? So, may anak daw po ba sa labas si Francis Magalona? Nabalitaan niyo ba yun? So, tignan natin kung misinformation or disinformation siya. Pinaniniwala ba ho yun? Or maniniwala ba kayo doon? So ngayon, depende ko yan kung ano yung facts. Kaya dapat po tayo marunong maniwala at alam ang totoo. Tama po? Wala po tayo papakialaman ng chismis sa buhay. Ang problema po natin ngayon, at ang solusyon na gagawin natin ngayon ay kung paano natin lalaganapin ang katolikong simbahan. Tama po? Tama. Yun po ang ilagay natin sa mga accounts natin. Next, it's critical. Can you please say it again? Critical. Critical. Alam niyo po, pag when you say critical, there's a thing called critical appreciation. Ano yung critical appreciation, Kuya? Critical appreciation is like when someone is dealing with you, you keep on asking and you make it critical. Alam niyo yung madali lang? Madali lang naman siyang isipin eh. Magsimba ka tuwing linggo. Amen? Ano yung critical doon? Bakit magsisimba? Sino ba yung ano ngayon? Yung mag-misa. Si Father ganito ba? Iyo ko dyan. Doon na lang sa mamaya na lang ako lising ko. No? Bakit nagiging critical? Kasi binibigyan mo pa ng mga salita. Binibigyan mo pa ng mga tanong yung sarili mo na pwede namang hindi na kailangan. Okay? Nagkakaroon ng faulty things because you keep on adding a lot of information to that, even if it's just simple. Magsimba ka ngayong linggo, umaga, tanghali, hapon. Ano? Manili ka. Tapos. Di ba po? May service kayo, simple lang. Di ba? May ka ngayon ng morning ka for the month of October. Thank you. Pero kung halimbawa, late ka ng month of October, ay hindi ako nagigising ng alas 7. Ialasin mo ko. Matanda na. Mahirap na. Yun yung mga critical. Kasi doon ka mapapagod, doon ka na magtatanong, doon ka na makakakita na, bakit naman kung si brother ganito, lagi nilalagay doon. Pagka ako, hindi. So magkakaroon na po ng problema. Naintindihan po, mga kapatid? Okay. So next thing is, uninvolved. Maraming Katoliko, walang pakialam. Halimbawa, tinanong ko ngayon kayo, ano po ba yung nagkakaproblema po ba yung simbahan natin? Dumadami po ba? Praise the Lord, ang mga parishioners natin o umuunti. So dapat tayong mga kasama natin dito, alam po natin kung ano yung dahilan. Hindi po yung kailangan isikreto at kailangan po kasi natin tulungan ang simbahan. Tama po? So ngayon, kailangan involved ka. You are a nominal Catholic. Okay? Pag may sinabing involved din, ginagawa mo yung best mo para makatulong. Okay? Binibigay niyo po lahat. Okay? Hindi ka lang basta tumatanggap ng misa, ng sacraments. You are called to do more. And I thank God to see all of you being called to do more. Kasi pwede naman po talaga, di ba? Totoo sa totoo, pwede naman na tuwing linggo sisimba lang kayo eh. Tama? Tama naman po. Di ba? Pwede naman sa isang araw, ano na lang kayo eh. Sabihin niyo, mag-first Friday mas ako, pero hindi na ako magsaserve. Tama po? Pwede, di ba? Sobrang dali lang po. Pero lahat kayo ngayon tinawag. You are called. You are chosen. Hindi kayo basta tinawag. Pinili kayong lahat. And that's what makes each and every one of you different from other parishioners. Do you believe on that? Yes. Swerte ako kasi napakarami niyo po. Okay? Doon sa pinanggalingan kong parish, marami din naman sila. Pero galit-galit. Kaya po pag halimbawa po may dumalong isa, nakaaway ng isa lang po grupo ang dadalo. Hindi po kami nabubuo. Kasi merong mga conflicts. Merong mga may mga critical thinkers judgment. So nawala na yung totoong essence ng simbahan. So ngayon, kailangan lang natin
acknowledge na we need to be involved. Don't do an involvement in everything. And of course, with that, everything will going to make a fruitful thing. So now, I'm going to do is quickly. Okay. God draws close to man. He calls man to seek Him, to know Him, to love Him with all his strength. He calls together all men scattered and divided by sin into the unity of His family, the church. To accomplish this, when the fullness of time had come, God sent His Son as Redeemer and Savior. And His Son, and through Him, He invites men to be become, in the Holy Spirit, His adopted children, and thus, heirs of His blessed life. Ito po yung unang-una natin, CCC. So ngayon, hindi po tayo ibang tao sa Panginoon. At lalong hindi tayo nagsisimba lang. Hindi matatapos ang tawag natin bilang Katoliko sa simbahan at dumadalo ka lang ng misa. Our main goal and mainstream goal is to really put an evangelization to everyone. Especially those places na hindi naaabot ng simbahan. Minsan may tanong din po ako nun no? Bakit nga ba ang malalaking simbahan sa bayan nabubuo? Kasi totoo naman yung sagot, mas maraming tao sa bayan, mga city. Ngayon, ano yung mga concern ng mga iba? Bakit walang malalaking simbahan dun sa maliliit na lugar? Kasi una po, kailangan natin magtayo ng kaisa. Na pagkakaisa po tayo, na talagang gusto natin na mag-build ng church dun. Mag-build ng chapel dun. Kasi kung wala pong mag-i-initiate sa atin, wala pong magsisimula. Nagigets niyo po. Lalo higit sa sinabi ni Kuya Red kanina, gaano po kadami na lang yung mga kaparian natin sa Pilipinas? Estimated, 6,000. Buong Pilipinas po yun. Parang yung 6,000 na yun, malaki pa yung population namin sa Binyan. Isipin mo ninyo kung gaano kadami ang ginagawang paraan ng mga kaparian natin para matulungan tayo. And with the ratio that has been given to us, 1:12,000. Pero ano yung pwede natin itulong? If we ourselves going to help in those evangelization, magiging 1:6. Ulitin ko po yung tanong ni Kuya Ren kanina, ano kung mas madali? 12,000 o 6? 6. Isipin niyo mo, sa loob ng isang buwan, nakakilala kayo ng 6 na tao na papapakilala niyo mo ang Panginoon sa kanya. Hindi mo yata mahirap yun. Tama po? So yung 6 na yun, tutulong po din sa susunod na panahon na magdadala pa ng 6 sa simbahan. Ano mo ba ang pangarap natin? Ang pangarap po ba natin ay ang komportableng simbahan dahil malamig? Or simbahan na kahit mainit pero sobrang daming parishioners at naniniwala sa Panginoon? Mas gusto mo yung mainit kahit dikit-dikit po tayo at maraming nakatayo. Ang ibig sabihin lang po nun ay lumalago at gumaganda yung programang ipinapakita natin. Now, our goal is to know Christ. To live in our faith, we need to know Christ. Be a catechized Catholic. What does it mean? Ano ba yung ibig sabihin nun? Kailangan naiintindihan mo. Kailangan alam mo kung ano yung magiging Katoliko. Hindi ka lang nagsasign of the cross kasi kakain na. Ilang beses mo dapat nagdadasal? May tinanong ako doon, youth camp po dati. Sino nagdadasal dito? Lahat sila. Kids camp po pala. Kasi kids ministry. Sino nagdadasal dito? Ako po. Ako po, anong dinadasal mo? Resa Sonor po. Nagdadasal naman po, bata. Sabi ko, bakit nagdadasal ba yung pamilya nyo? Hindi ba kayo nagdadasal sa Wisabay? Ay, sa school po ako nagdadasal. So, it technically speaks na hindi po siya nagdadasal sa bahay. So, kaya po siya na-excite magdasal kada sa laging nasa school. And hindi po yun yung goal. Kasi nga yung tahanan, yun yung simbahan. At yung simbahan, yun yung tahanan. Naintindihan po natin? Okay. Faith, seeking, understanding. So we need to find our faith deeply. Hindi po pwedeng alam lang natin.
Kanina po nakakatawang isipin, di ba? Na sa lahat po tayo pare-parehong nagsisilbi. Pero hindi po tayo lahat familiar sa sacraments. Parang medyo, di ba po, parang nakakatawang isipin po yun kanina. Pero syempre, hindi ko po kayo ginajudge na wala kayong alam. Kasi ako din po, bago ko punta sa ulo lahat yan. Sa hinaba ng panahon, 26 years old po ako, 25 po ako nung nasa ulo ako. Nasa ulo ko. I'll be honest, 25 po ako nung nasa ulo ko. Kasi yun po yung panahon na dinig deeper ko na yung learning. Yung pinag-aralan ko na pong mabuti. And minsan nga po, nalilimutan ko pa rin. Okay? But our calling is to know our faith more. Okay? Next is to love. All together, we say it? Love. Yung mas malakas. Love. Patingin nga po dun sa kanan ng kaliwa mo, bang kamahal-mahal niyang mga yan? Siyempre naman po, no? So lahat po tayo ay mukhang kamahal-mahal at dapat tayo ay participate in the life and mission of the church. How? How do we participate? Yung ginagawa niyo po, isang malaking na po yan sa evangelization. Tulong po yan. Dahil po yan ay walang bayan. Talagang servisyo lang po yan ino-offer niyo. And that's how you make us feel and you make mods in your face that you love Him. Palakpakan po muna natin mga sarili. Kasi sobrang galing lang po ng mga ganyan. We become what we love and who we love shapes what we become. Kung ano po yung minamahal natin, yun po yung magiging tayo. Kung nagmamahal po tayo para sa Panginoon, hindi po tayo magkakaroon ng takot at kaba na magkaroon ng Panginoon sa atin sa loob. Okay? And our love shapes what we become. And lastly is to defend. Na alam mo na, ginamit mo ang pagmamahal para maibahagi sa iba. Ngayon, ang mundo sa totoong laban ay may spiritual battle. Tama po? Maraming mga temptations, kasalanan na nag-i-exist. Lahat, in a snap of a finger, pwedeng magbago. Kaya kayo bilang Katoliko, ang tawag sa atin ay protektahan ng sagradong Katoliko. Yung Katolikong tama, Katolikong totoo, at Katolikong hindi nabibig dahil sa makamundong bagay. There are priests in other places or in other, there are other sectors that supports the binding of same-sex marriage. Pero hindi po sila mga accredited na priest ng church, ng Katoliko. Pero tinatawag nila yung mga sarili nila na homosexual priest kasi they bind homosexual people together. Pero di ba, bakit kailangan umabot sa ganung pagkakataon? Siguro hindi natin na-defend yung tama, yung totoo, yung angkop. Siguro mas naging complacent tayo na we just know na God exists, Jesus exists. If we sin, we pray. What if we sin and constantly sin? Magdadasal pa po ba tayo? Dapat po yung pagdarasal hindi siya routinary. Alam niyo po yung routinary? Pag kasi po sinabi niyong routinary, parang ano po siya yung gagawin mo lang kasi sinabi ng simbahan gawin mo. Nagigising ka ng umaga, Father, Son, Holy Spirit, mga manang sumasalangan ka. Pagkatapos mo, tulog ka pa rin, tapos, Amen. Yung ganung bagay po, hindi dapat ganun. Kasi, you must do it with all of your heart, with all of your mind, with all of your soul. Prayer is our way to connect with God, to speak with God. And that's how He sends some information and spirits to us to understand what might happen in our asks, in our whys. Kailangan open wide tayo kung welcome si God. Have you ever tried welcoming someone into your house without cleaning it? Nag-welcome na
po ba kayo ng isang bisita na hindi niyo po nilinis yung bahay niyo? Halimbawa po ako, o ngayon, parang natripan ko pong bumisita sa bahay niyo, teka, Luzon po ako, dito. Sabi mo, may kaibigan ako doon, Pogi. Dito. May kaibigan ako, Pogi, galing Luzon, dadating dito sa atin. So, bibisita daw siya dahil natuwa siya sa mga ginawa natin sa parish natin. Baka pwedeng makituloy daw ng isang araw. Kakayaan niyo ba na kalat-kalat yung bahay, madumi yung bahay? Parisya yun. Siyempre po bilang tao, di ba gusto natin na ipakita kung ano yung ganda ng bahay natin. And that we ourselves must really show the beauty and essence of God in ourselves. Dapat pag nakikipag-usap tayo kay Lord, malinis tayo. Buo tayo. And that's how we defend, one way to defend our Catholic faith. Kailangan lagi po tayong nagpa-practice na pagkukumpisan, okay? Ng pagtanggap ng Yun. sacrament, okay? Ng Eucharist, pagdalo ng misa, at pagsaserve nang hindi dahil kailangan mo mag-serve kasi ikaw yung naka-assign ng linggo, ng Sabado or ng weekdays. Yung buong-buo kang naglinis mo, dapat mo ganun siya. The truth is like a lion. You don't have to defend it. Let it choose, it will defend itself. Kung kanina yung lion ng sign of the cross para magmerienda, tayo po magiging lion din. Dahil hindi may meriendahin yung katabi, hindi ko natin kakainin yung mga nandyan. Tayo magiging layon din na hindi tayo mag-iingay. Kasi yung mismo pagiging katoliko na natin, yung nag-iingay para sa atin. Amen? The Catholic Church is for every living person, and all are invited to go home to the kingdom of God here on earth. Gusto niyo mapunta sa langit? Yeah. Taas ang kamay na gusto mapunta sa langit. Yes. Naku, may tinatamad. Saan niyo gusto mapunta ba? Okay? Salamat po. So ngayon po, let's commit to fully participate in the life of the church by knowing, by loving, and by Defending our faith. our faith. And with that, the church is our home, and we need more of you to serve as our home to others. Amen? Amen. Amen. With that, may God be